اللهم انفعني Assalamualaikum. بما Ang علمتني Quran, hinggil sa mga وعلمني ما bundok, ينفعني kabundukan. وزدني Ang isang علما aklat na اللهم pinamagatang انفعني daigdig, بما Earth ay علمتني isang وعلمني ما referensyang ينفعني ginagamit sa وزدني maraming علما universidad sa mundo. اللهم Isa sa انفعني mga may بما akda ay si علمتني Professor وعلمني ما Emeritus, ينفعني Professor na وزدني retirado man, علما ngunit taglay pa rin ang titulo. اللهم انفعني Frank بما Press. Siya ay tagapagpayo علمتني tungkol sa وعلمني ما siyensya sa dating ينفعني Pangulong si وزدني Jimmy علما Carter, at sa loob ng اللهم 12 انفعني بما taon siya ay Pangulo علمتني ng Pambansang Akademya ng وعلمني ما Siyensya, ينفعني National وزدني Academy of علما Science sa Washington, D.C. Ang اللهم aklat niya انفعني ay بما nagtatalakay علمتني na ang mga kabundukan ay mayroong mga ugat sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat na ito ay malalim na nakabaon sa lupa. Kaya ang mga bundok ay may hugis tulad din ng mga talasok. Tingnan ang larawan 7, 8 at 9. Ganito kung paano inilarawan ng Quran ang mga bundok, kabundukan. Sinabi ng Allah sa Quran, "Hindi ba namin ginawa ang kalupaan na patag at ang mga bundok bilang mga talasok?" Quran chapter 78 verse 6 to 7. Sa larawan bilang 7, ang mga bundok ay mayroong mga malalim na ugat sa ilalim ng lupa. Daigdig, Earth, Press at Seaver, page 413. Sa larawang bilang 8, larawang guhit, schematic section, ang mga bundok tulad ng mga talasok ay may mga malalim na mga ugat na nakabaon sa lupa. Anatomiya ng daigdig, Anatomy of the Earth, Cayliox, page 220. Sa larawang Siyam, isa muling larawan na nagpapakita na ang mga kabundukan ay katulad ng anyo ng mga talasok dahil sa malalalim na mga ugat. Ang siyensya ng daigdig, Earth Science, Tarbuk at Lutgens, page 158. Ang makabagong siyensya ng daigdig ay nagpatunay na ang mga kabundukan ay may mga ugat na malalalim sa loob ng lupa. Tingnan ang larawan bilang 9. At ang mga ugat na ito ay umaabot ng makailang ulit na lalim kaysa kanilang inaabot na taas sa kalupaan. Kaya't ang pinakaangkop na pagsasalarawan sa mga kabundukan sang-ayon sa ganitong impormasyon ay ang salitang talasok dahil halos lahat ng maayos na nakabaong mga talasok ay nakatago sa ilalim ng lupa. Ang kasaysayan sa siyensya ay nagsasabi sa atin ng teorya na ang mga kabundukan na mayroong malalim na mga ugat ay ipinakilala lamang noong 1865 ng maharlikang astronomer royal na si Sir George Airy. Ang mga kabundukan ay mayroon din mahalagang papel sa ikatatatag ng daigdig. Sinabi ng Allah sa Quran, "At kanyang itinatag ng matibay ang mga kabundukan sa daigdig upang hindi sila umuga kasama ninyo." Quran 16:15. Quran chapter 16 verse 15. Gayon din ang makabagong teorya hinggil sa geolohiya. Ang pagkakaayos ng buong kalupaan ay naninindigan na ang mga kabundukan ay nagsisilbing tagapamalagi ng kalupaan. Ang kaalamang
ito bilang tungkulin ng kabundukan na magpanatili ng lupa ay ngayon lamang naunawaan dahil sa plate tectonics, pagkakaayos ng kalupaan sa taong 1960. Mayroon kayang nakaalam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa tunay na anyo ng kabundukan? Mayroon kayang nakaisip na ang malaking bundok na nakikita sa kanyang harapan ay aktwal na nakabaon sa ilalim ng lupa? At ito ay mayroong mga ugat tulad ng iginigiit ng mga siyentipiko. Ang makabagong geolohiya, kaalaman sa geolohiya ay nagpatunay sa katotohanan ng mga taludtod ng Quran.